sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, walang pasok. Walang pasok? Kami lang meron. Sana pala, in-extend ko pa. Chinese New Year. Kyonghee Wachai. Hewachay! Feb 17, 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita. OFW remittances tumaas sa bagong record high na $35.6 billion noong 2025. Pangulong Bongbong Marcos nakapagtayo na ng halos kalahating milyong housing units simula noong 2022. Manila Regional Trial Court naglabas ng precautionary hold departure order laban kina Senator Jinggoy, dating Secretary Manny Bonoan at iba pang isinasangkot sa flood control scandal. Army Colonel na nag-withdraw ng suporta sa Pangulo sasalang sa court martial. Lalaki kinatay, chinapchap, isinilid sa drum Naku sa po. Binondo, Maynila. At mga labinang nawawalang biyuda ng dating barangay chairman ng Angeles City natagpuang nakabaon sa bakuran ng kanyang bahay sa Pampanga. Naku. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. ACS Good News. Sa ating good news, pumalo sa all-time high na $35.63 billion ang cash remittances ng mga OFW para sa taong 2025. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nalagpasan ito ang forecast para sa nasabing taon at mas mataas din ito ng 3.3% sa naitala noong 2024. Batay sa datos, tumaas ng 4.2% ang total cash remittances noong Disyembre, dahilan para maabot ang record high na $3.52 billion. Talaga naman. Ganong kalaki yung pumasok na dolyar noong December. $3.52 billion. Paldo pala ang mga paldo ang mga pamilya. kamag-anak. Ng mga OFW natin. Lalo pa at ang ganda ng palitan nung panahon na yun, halos 60. Noong December. Halos 60 pesos per dollar. Ngayon magkano ang Pakisilip palitan mo nga, kumbatsero, malamang hindi rin naglalalayo mga nasa 58 something, mataas pa din. Wala rito Magkano ba ngayon, Mother? Pasilip nga kung ano ang Forex. Ang Forex natin ay 57 nagsara 57, Ay, 57 na lang. 98 na lang. Aba, tinan mo nga naman. Lumalakas Pala ang piso. Karamihan po sa 2025 cash remittances ay mula Amerika. Sumunod ang Singapore, Ayan. Saudi Arabia, Ayun. Japan. O yung Japan, medyo mahina ang yen talaga, no? mahina Kaya ang masarap yen. magpunta ng Japan. Kaya nga sigaw ng sigaw ang marami sa ating mga kababayan ng Japan, Japan, sagot sa kahirapan. Saan ba nanggaling yung slogan na yan? Ewan ko ba sa kapitbahay kung may kamag-anak na Japayuki. Ay,
Ay, nako. Kumusta ang ating mga kababayan dyan, mga OFW sa Dubai? Ayan, Grabe rin pala mga Ay, naku, ang Pilipino. kababayan. Akala mo nasa Pilipinas ka. Lalo na yung napuntahan naming lugar, ano tawag doon? Alriga. Alriga. Naku po, Alriga, andun lahat ng tindahan ng pati yung mga fast food na nandito sa Pilipinas. andoon din. Andun lahat, talaga naman kaya parang hindi ka umalis ng Pilipinas. Talaga. At maraming mga kababayan tayo doon ang hindi lang nakahanap ng kabuhayan, Ayan. kundi nakahanap din ng mahal sa buhay. Jowa. Ng jowa. Nakahanap ng jowa. At kaya nga sabi nila, kung ikaw ay palikero, kung ikaw ay palikero, pare, pag ikaw ay palikero at gusto mong manchiks, tapos tago ko, dadaling ko sa abroad. Itatago ko yung chicks ko. Chika babes. Pinakamaling puntahan ang Dubai. Ang daming makakakita sa Ang daming iyo. makakita sa iyo. Alas 6 i-adjust ng ating umaga ang ating oras na imbag na bigat kada kayo amin na po, wag rin kayo, nagising na. Ibinida ng Ilocanong Pangulo ng Bansa na si Bongbong Marcos na nakapagtayo na ang kanyang administrasyon ng halos kalahating milyong housing units mula noong 2022. Sa ginawang awarding ng mga bagong housing units sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino 4PH program sa Rizal, sinabi ni BBM na sinisikap ng pamahalaan na maabot ang housing targets nito sa mga susunod na taon. Git ng Pangulo, patuloy na nagsasanib puwersa ang gobyerno at pribadong sektor para mapabilis ang produksyon, mapabuti ang proseso at mapalawig ang mga kaparehong programa. Aminado naman ang Malacanang na may housing backlog sa bansa, ngunit patuloy ang kanyang... Wala tayong video nun, Mother. May sige magandang video yung kahapon, nakita ko yung... Ayan, ito yung sa Megawide, yan yung pagawaan ng precast, kumbachero. Kaya yung bahay, maitatayo daw ng ilang araw lang eh. Kung yung school ay magagawa ng 28 days classrooms, ito ilan daw? Mas maliit. Mas maiksi ang pagtatayo. Dahil mga prefabricated na. Ayan o, tinan mo, isinasalpak na lang. Oo nga, yan na talaga ang uso ngayon. At, ano yung mega-wide? Mega-wide ito. Local... Di ba sardinas lang dati ginagawa niyan? Ito mo na. Naman ang pag-unlad na yan. Iba talaga. Saka dati ginawa na ng kasino yan. Ganun ba? Mega-wide. Iba ba may-ari nun? Magkaiba. Magkaiba. Ito, yung kasama ng Pangulo na, si Secretary Ping Aliling, tapos yung kasama ng Pangulo kanina na Pogi. Sino ba yan? Yan, si Mr. Ed Saavedra ng Megawide. Sila yung gumawa ng airport ng Cebu. Ganun ba? Partner sila dyan. Yung airport ng Cebu, world class din yan. World class ka, kumbachero. Mo nga naman yan. At habang andyan ang Pangulo, sigurado, pinagkapi nila ang Pangulo dyan. Siyempre. Ng Jim's Coffee. Ayan. Jim's. Jim's Coffee. Kaya lang kanya pa ba yun? Hindi na yata. Kay Mr. William Chulim na yun. Ayun, so tinan nyo po, yung kasing ambitious yung 1 million a year eh. Ambitious, pero sa totoo lang maganda ring nagse-set ka ng mataas na target para lalo kang magsumikap eh. Challenge yun eh, di ba? Kaya yan po, local po yan local ang production ng precast. Meron kasi mga imported, mas mura pero ito, nagtayo na pala ng dito mismo pagawaan. Sa Taytay, Rizal, kumbachero. Sa Taytay pala yan. Laki, no? Laki, napakalawak. Congratulations! At sana mas marami pang mga kababayan natin ang maka-avail ng housing. Sabi nga ni Mr. Saavedra, pinapakinggan ko yung speech niya. Yun daw mga housing units na ginagawa gamit ang precast na ito ay mas maganda pa yung iba kaysa dun sa mga private development, mga kondo ng mga kondo ng mga malalaking developer. Matindi ha. Ayos pala yan, ano? Pero of course, yung size ganun pa rin, mga 24 to 28 square meters para talaga. sa mga pang mass housing talaga. Mass housing talaga. Ayos. Congratulations! 6:13 ng umaga na imbaga bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na.
Pinagbawalang makalabas ng bansa sina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manny Bonoan at iba pang individual habang nagpapatuloy ang investigasyon kaugnay sa umanay pagkakasangkot nila sa maanumalyang flood control projects. Naglabas po ng precautionary hold departure order ang Manila Regional Trial Court Branch 52 laban sa mga nabanggit na individual. Bukod kina Estrada at Bunoan, saklaw din ng PHDO sina dating Public Works Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Henry Alcantara at Regional Director Gerard Opulencia na pawang naharap sa reklamong plunder, graft at direct bribery and corruption. Ang naturang hold departure order ay inisyu ni RTC Judge Juan Ranyola Jr. sa Bureau of Immigration na may petsang February 10. Teka muna, kumbachero, ang tanong ko dito, nasa husgado na ba yung mga kasong ito? Kung husgado na yung naglabas di ba? Hindi, kasi, Manila RTC. Kasi kung nasa husgado na to, ang totoo, pwede na silang maglabas ng hindi precautionary. Hold departure order na talaga. Apparently wala pa akong batyero. Baka naman nag-request lang ang baka motion nag-motion lang ang DOJ o kaya at yan motion hindi lang para sa ILBO Hindi. Yung immigration lookout bullet kapag kasi ILBO parang tatanawin lang sila ni Miss Dana Sandoval tatanawin lang habang naglalakad titingnan lang gano'n susundan. Paglabas sa pinto nakalabas na. Pero ito hold departure order hindi talaga makakabiyahe yan. Nako. Birthday pa naman ngayon ni Senator Jinggoy Estrada. Ay, Senator Jinggoy, happy birthday. Ka-birthday niya si Mother Mother. Ay, magka-birthday pala kayo ni Senator Jinggoy. Ni Senator Jinggoy. At ka-birthday mo rin yung kaibigan nating taga-BIR. 45th birthday. Parang ikaw. Magkaedad pala sila. Kayo. Si ating Irene Messina. Si ating Irene ngayon ng birthday. Kung kailan yung birthday niya, hindi nagte-text. Hindi, nag-text. Nag-text na. Hindi ko lang pala nakita. Happy birthday, ating. 6:16, alas 6:16 ng umaga. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata ng amo, gising na. Haharap sa General Court Martial ang isang opisyal ng Philippine Army na nagpahayag ng kanyang pagbawi ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos sa social media. Ayon kay Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete, inaprobahan niya na ang pagsasagawa ng proceedings para litisin si Colonel O.D. Munggaw sa posibleng paglabag sa Articles of War 63. Nakapalob dito na dapat patawan ng parusa gaya ng dismissal sa service ang sinumang mambabastos sa Pangulo, Vice Presidente, Kongreso ng Pilipinas o maging kalihim ng National Defense. Matatanda ang una nang nirelieve sa pwesto si Munggaw bilang commander ng Training Support Group sa ilalim ng Training Command ng Philippine Army. Oras po natin, Lakyam Chapchithun, 6:17 ng umaga. Susunod! Tito Boy! Uy, meron daw isang lalaki na chinapchap. Mariano Kaindo. Ano ba itong mga krimen na nangyayari ngayon sa atin? Matitindi Parang out of this world. Totoo. Out of this world. Para siyang pang Guinness. Kaya nga Matindi po itong mga krimen. Yan chinapchap. Chinapchap, kumbachero. At meron din tayong live report mula sa West Philippine Sea. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:18. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan magsulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano ba araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday,
All You Need Is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All You Need Is Pride, All You Need Is Pride, ACS. Ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Meron na naman palang parang military exercise, kumbachero. Sa? Ang dyan sa West Philippine Sea mismo. Aba. Ang Pilipinas, ang Amerika at ang Australia at Aba. gusto yatang sumali Oo. ng China. Aba. Gusto sumali ng China eh. Abay, pasalihin nyo. Pasalihin nyo na para everybody happy. Yan. Puntahan po natin ang West Philippine Sea. Aba, tingnan mo. Saan kaya- Yan ang DZRH. Yan ang DZRH. Pagka sinabing where the action is. Andun ang DZRH. At andun po sa Doon pala papunta si Edniel, ano? Nung mapicturean. Nakita sa aeroplano. Papunta pala ng West Philippines yun. Naka-business class ka pa. Para muna yan. RH52, Edniel Parosa. Kami na dyan! Magandang umaga, Jerry at Anthony. Tagumpay ang ika-14 na multilateral maritime cooperative activity o kasanay na magkakalyadong bansa sa West Philippine Sea. Sa kabila ng tinawag ng Armed Forces of the Philippines na presensya ng China. Nakasakay ang DZRH News ngayon bilang nag-iisang radyo dito sa pinakamoderno at Pakiulit mo nga yon. Nakasakay ka? Ang ano? Oo. Nakasakay ang DZRH News bilang nag-iisang radyo. Pakiulit mo yon. Kasi, hindi namin masyadong maintindihan. Bigyan mo ng emphasis. Bigyan mo ng diin. Pakiulit mo. Nakasakay ang DZRH News bilang nag-iisang radyo. Yun. yun. Ito, sa pinakabago, pinakamodernong guided business frigate ng Philippine Navy, itong BRP Pedro Silang. Ayon kay Captain John Percialcos, commanding officer itong barko, dalawang People's Liberation Army Navy o PLA Navy vessels in China ang tila nag-observe po exercise kahapon. Nakapag-communicate itong BRP Diego Silang pero hindi naman naapektuhan ng drills. Sa kabila nito, binigyan din AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, hindi maituturing na innocent passage ang naging behavior, kilos itong dalawang Chinese vessels na mismo lang minanmanan ang tinapos pang buong araw na MMCA. Pakinggan natin ang tagapagsalita ng AFP. We were able to monitor the interlopers even beyond visual range. And that is very important for a motor navy to do. These are illegal presence in the area. So as this was observed, this is going to be submitted to the proper agency accordingly. Kasama ng FFG-7 sa ika-14 MMCA, barko ng Amerika, USS Dewey, barko ng Australia na HMAS Toowoomba at tanging Coast Guard vessel na BRP Terra sa Magbanwa, itong pinakamalaki ng PCG. Ito nagsagawa ng division tactics sa magkakaalyado kung saan sinubukan nilang iba't ibang formation, maging ang pag-recover at maneuver ng aircraft AW-109 ng hukong dagat. Nag-flyby rin sa patrols ang Super Tucano at FA-50 ng Philippine Air Force. Habang president sa impapawid ang T-8A Poseidon ng Estados Unidos. Kabilang pa sa mga unang beses ginawa ng BRP Diego Silang ay ang pinlet ang replenishment at sea. Isang komplikado pero mahalagang pagsasanay para sa pangmatagalang deployment sa karagatan. Dito lumapit sa mga Pinoy hanggang sa wala pang o less than 100 yards ang Australian warship para sanayin ang pagkakarga ng langis. Isinagawa ang MMCA hanggang sa Timog Siangan ng Pahod Masinloc. Pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa gaya ng nabanggit, pang-14 na itong MMCA pero una ngayon 2026, una ng BRP Diego Silang, unang beses mula ng pumpirmahin ng AFP ang pagkakaroon ng isang large-scale exercise box. Sakop ng Pahod Masinloc hanggang sa Buwana ang Marso. Ako naman si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan nung niradyohan ng ating mga tropa, yung PLA ship. Narinig mo ba nung niraradyohan, tawag ba Becky 1? Come in, Becky 1. This is Becky 2. Mga ganun ba? Ganun ba tawagan nila? Tapos sumagot ba? Sumagot ba? Inaantay ko kung babatiin ng Konghe. Pero
Sa matter of procedure, Jared Anthony, kinailangan siyempre i-communicate ng BRP Diego Silang doon sa dalawang PLA Navy chief. Pero sabi ni Captain John Percy Alcos, walang tugon yung PLA Navy best edge. At in fact, Deadma. hanggang sa matapos yung exercise, ay doon sila over the horizon. Pero even beyond the horizon, bago pa sila makita ng mata ng mga reporter, ay nasa radar na sila o na-monitor na sila siyempre ng ating advanced monitoring system dito sa BRP Diego Silang. Walang mga toward incident na nangyari, Wala naman. pero ang sinasabi ng AFP hindi basta-basta ma-invoke yung right to innocent passage kahit yan naman talaga dapat yung meron sa international sea lanes dahil yung kanilang behavior ng PLA Navy, maliban sa malapit sila sa bawat masinlok, tila nag-obserba doon sa ginawang MMCA na magkakaayadong bansa. Ayun. Baka nangongopya lang ng mga strategy. Yung mga maneuvering, gano'n. Sabi niyo nga kanina, hindi kasi sinali. Kahit ako, kung bata ako, pag hindi ako sinali, parang... Baka nga mas maganda isali na para bati-bati na lang tayo dyan. Teka muna, Edniel, magpakuha ka ng picture dyan sa kinatatayo. Ang ganda ng backdrop mo. Oh, Ayan, mo, yung sunrise, yung bukal ni Wayway. Tsaka yung helicopter mo, ayan, sa likod yung sinakyan mo. Burahin mo na lang sa iPhone yung chopper, hindi mo pero ganda ng backdrop mo diyan, ha. Ayun, ganda ganda. I-screenshot ko na lang ito tapos kakarap ko na lang kayong dalawa. Ano ba yan? Parang aircraft carrier yung sakay mo, Aircraft carrier ng chopper. Unfortunately, wala pa tayong ganun. Pero ito yung most modern frigate na meron tayo. Ayun. Yung ba chopper na yun? Ano ba yung chopper na yan? Ano bang klaseng chopper yan? AW-109. Ito yung lagi nakalagay doon sa mga warship natin. Pang Navy to. Naval chopper ito. At ginagamit nila nga doon sa mga operations sa karagatan. At kabilang nga yan doon sa mga exercises, yung deployment ng chopper sa West Philippine Sea at syempre yung pag-recover din ng barko. Yes, sir. O, ingat kayo, Edniel. Maraming salamat. Wala pa rin sa multilateral maritime exercise activity kasama ang Force of the Philippines. Ako si Edniel Parrosa, Razor H. Balik sa inyo, Jared Anthony. Thank you, Edniel Parrosa. Tonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Alas 6:29 na umaga. RD Dennis Ayag. Mayong aga mga pinalangga. Bugtaw na kamo, gising na. Isang chop-chop na katawan ng lalaki ang natagpuan sa loob ng isang drum sa harap ng Delpan Sports Complex sa may Binondo, Maynila. Ang hindi pa nakilalang biktima ay itinapon ng dalawang lalaki na nakasakay sa L300 van. Sa investigasyon, lumitaw na huminto ang 7 puting L300 van sa tapat ng Mel Lopez Bridge at ibinaba ang isang asul na plastic drum na nakabalot ng transparent plastic tape. Nang mamataan ng mga ito ng mga basurero, tinawag at saka inutusan na itapon ang drum bago binigyan ng 300 pesos at mabilis na sumakay ng sasakyan at tumalilis. Ayon sa dalawang basurero, pagkaalis ng mga lalaki ay isinakay nila ang drum sa kanilang kariton at saka iniwan sa harap ng Delpan Sports Complex. Kwento pa ng mga saksi, habang inaalis nila ang laman ng drum ay napansin nila ang isang bukas na plastik at nang buksan nila ay nakita nila ang chop-chop na katawan ng tao. Nako. Ayun. Grabe, Tapos meron pang mga kimchi. Nilagyan daw po ng kimchi para hindi mahalata yung amoy. Ng kimchi, ha? Yung amoy. Kasi masangsang yung amoy ng kimchi. Nakikipagkagawan siguro sa amoy. Ang biktima ayon sa Manila Police ay tinatayang nasa edad 30 hanggang 40 at nakatali pa ang mga kamay nito. Alas 6:31 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Natagpuan na nawawalang byuda ng pinaslang na barangay chairman ng Balibago, Angeles City. Ngunit malungkot din ang resulta ng paghanap dahil patay na rin ito. Natagpuan ang bangkay ni Maria Teresa Mamak sa isang hukay na may lalim na 5 talampakan sa gilid ng piggery sa loob mismo ng kanilang bakuran. Ang biktima ay byuda ng dating kapitan ng barangay Balibago na si Rodelio Mamak. Sa CCTV footage sa loob ng bahay ng mga Mamak, maririnig ang sigaw ng isang babae.
Kasabay noon ay ang pag-alis ng driver noong gabi ng February 12 sakay ng puting sasakyan patungo sa bayan ng Mabalacat na kalaunan ay inabandona sa bayan ng Magalang. Patuloy naman pinaghahanap ang driver ng pamilya Mamak na itinuturing na person of interest. Sinabi ni Police Colonel Joselito Villarosa Jr., City Director ng Angeles City Police Office, isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay ng biktima para malaman ang dahilan ng kamatayan nito. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberno. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Saan ang malakas agents natin, kumbachero? Ang ating malakas agent kasama ang Pride Detergent ay nandyan sa Barangay Tumana sa Marikina. Ayan. Uy, lapit na sa amin yan. At marami tayong taga-subaybay dyan, kumbatsero, sa Marikina. Sa mga taga-barangay Tumana, kumusta ba mga gulayan natin dyan? Marami nagtatanim ng gulay sa Tumana. Tama. Sa Ayan. barangay Tumana. Tama-tama, lakasan nyo na inyong mga radyo. Oo. Wala namang pasok habang kayo ay... Teka, wala bang pasok talaga ngayon? Walang pasok ngayon. Is that true? Yeah. Why? But why? I don't know. Hindi, buti nga mayroon ng ganito eh. No? Dati yan ang ipinagtatampo ng mga kabayan nating Chinese Filipinos. Bakit yung New Year ng iba walang pasok? Ba't yung kanila? Kaya ginawa na pong special non-working day. Kaya may plus 30% kung papasok ka. Special ito. Kung hindi ka naman papasok, hindi ka suswelduhan. Hindi, pasuswelduhin ka. Ganun ba? Pasuswelduhin ka. Kahit hindi ka pumasok? Kahit hindi ka pumasok. Kapag special day? Special day yan. Yun pala. Yung iba, ayaw na talagang pumasok. Sabi, 30% lang naman na madadagdag. Pakiklaro niya baka mali yung sinasabi namin dito. Ang alam ko, kumbatsero, kapag may CBA, no work, no pay. No work, no pay. Buti nila. Kaya nga, ang alam ko, yung dati tayo. Hindi na sana ako papasok. Mabutit pumasok ka dahil wala ka sweldo ngayon. Pero may mga kumpanya, yung sinasabi nga natin, may mga CBA, kumpanya na may CBA na kapag kahit na special lang yung holiday, may bayad kahit hindi pumasok. Yun. Depende sa kumpanya. Depende sa kumpanya. Pero as a general rule, ayon po sa DOLE guidelines, kapag special non-working day ay no work, no pay. Pero pag pumasok ka naman, meron ka incentive na 30%. Pag hindi ka papasok, kailangan mo bang, mother, kailangan mo ba bang magpaalam o mag-leave? I-file ng leave yan? Hindi ka papasok. Sana... pero for documentation purposes, para lang di alam nung kasama mo na hindi ka papasok, baka akala niya 10 yung isusulat mo, tapos hindi siya pumasok. Biglang mawala. Dahil birthday. Di ba? Tulad ni Mother. Si Malu Cabral po ay birthday ngayon. Pero pumasok. Pumasok. Kasi double pay. So hindi lang, malamang hindi lang 30% ang matatanggap ngayon ni Mother. Lalo ngayon. Ang pinag-uusapan ko nga mag-isa dito kahapon yung kahalagahan ng katapatan loyalty. Kaya si Mother dito. Dito na inabot ng edad niya yan. Tingnan mo na 45. Na 45. 45 years na ba siya at dito? hindi ninyo na itatanong yung kung yung mga matagal nang sumusubaybay sa DZRH at nakikinig noon ng Zimatar. Narinig yung Apo, yan po, tama po, siya po si Eng-Eng. At siya rin si Zimatar. Ay, nako. Mother, Malu Cabral, happy birthday. Mother Malu. Kung meron man po kayong mga nais na ipadala, alam nyo na po gagawin yun. Tatanggapin po namin, naabisuhan na po namin ng mga gwardiya sa lobby, na ituloy-tuloy lang po dito sa aming newsroom at aming po tatanggapin ng buong puso. Buong puso. At kung may mabigat po dyan, wala akong problema. Andito po si Yuel, andito si Jeric para magbitbit ng lahat ng mga ipapadala po ninyo. Pwede rin po padala sa GCash. Para hindi na kayo problema. Ay, nako. So, ang ating pong mga kababayan, kabarangay sa Tumana, Marikina, lakasan nyo na po inyong mga radyo at nang sa gayon ay mapansin kayo ng ating pong malakas team. At ano ba ang ating...
Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay healthy dialogue. Ayan, isang malusog na pag-uusap. Pag-uusap, yan. Importante Healthy yan. dialogue. Healthy dialogue. Ano bang saan ba galing yan? Sabi ni Jeric ay dahil dun sa balita na Palace urges healthy dialogue between Philippines and China. Ayun. Maayos na pag-uusap. Importante yan. Importante yan. Sa lahat ng bagay, sabi nga lahat ng bagay ay nadadaan sa maayos na usapan. Oras po natin, Achi Aya, Mr. Jalamtang, Lakyam Samchit, Hun 6:37 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is Sportos! Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos! Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos! Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos! Inimok po ng Malacanang sina Senador Bato de la Rosa, Bongo at iba pang tinukoy na co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte sa crimes against humanity cases na kinakaharap nito sa International Criminal Court na huwag magtago kung sa tingin nila ay inosente sila sa kaso. Bagamat hindi pa nagpapalabas ng warrant of arrest ang ICC, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na obligado ang pamahalaan na ipatupad ito laban sa mga individual na iniugnay sa war on drugs. Ayon pa kay Castro, kung walang kasalanan ay hindi. Ano raw? Hindi dapat magtago. Dahil ang mga nagtatago ay umiiwas sa pananagutan sa kanyang nagawa. May panawagan din si Castro sa mga supporters ni Duterte at mga isinasangkot sa war on drugs na huwag maghasik ng kaguluhan kasunod ng mga hakbang ng ICC, lalo pa nga't ang kaso ay isinampa noon pang 2017 habang miyembro pa ang Pilipinas nito. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos por Dos! At maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos! Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos! Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos! Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos! Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos! Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos! Dos por dos! Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta na po? Oy, walang pasok nga ngayon, kaya samahan nyo naman kami. Baka naman kayo pahila-hilata pa dyan. Tango na, bayan! Oy, magbe-birthday din yan ha, si Joel Rezubel. Tinan mo, binabati namin kayo dito ha. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Servisyon totoo lang. Ganun kami dito.
Binabati natin ang mga nakikinig sa atin sa DZMM. Nakamonitor kayo. Hinihintay nyo siguro ang aming mga flash reports. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa namin masyadong pinagbubutihan. Humanda kayo pag pinagbuti pa namin yan. Isipin nyo. Kaya si Ray Fortaleza dyan sa Vancouver, Canada, birthday din pala ngayon. Aba, ang dami nagbe-birthday. Happy birthday, At sabi Kuyang Ray sabi mo Fortaleza. kahapon, birthday ni Tiesa, Director General. Mark Lapid, GM. GM ba siya, GM? Ikaw nga sumalang dito sa 2x2 at mapag-usapan natin kung kayo ba payag na tanggalin na itong travel tax. Ano ba sa inyo doon? Totoo. Ano ba matitira sa inyo pag tinanggal yun? Wala na. Diba? Wala na sila opisina. Ganun ba? Parang effectively. Kasi doon sila nabubuhay yun na nga. doon sila nabubuhay. Kaya talagang sa isang banda, kung batsero, objectively, kahapon nakausap natin si Senator Erwin Tulfo, yung pong pag-aalis ng travel tax, while the intention is very good, hindi po naman ang makikinabang dyan ang local tourism. Makikinabang tayo na gustong bumiyahe palabas. Palabas. Kasi pagka mag-a-abroad ka, doon ka lang naman sisingilin ng travel tax Kapag ka ikaw ay bibiyahe sa local destination, walang travel tax. Wala naman travel tax So ang makikinabang dito, yung turismo ng ibang bansa, ng ibang bansa sa totoong buhay. Kaya lang wala din namang masama doon na binibigyan natin ng oportunidad ang ating mga kababayan na makapaglakbay at magkaroon ng ibang perspective, ng ibang karanasan sa kultura at tao ng ibang mga bansa. Wala namang masamang manggaya. Kaya sabi nga natin, may mga bagay na hindi na natin kailangang pag-aralan. Kopyahin na lang natin ang ginagawa ng mga kalapit nating bansa. Pero may paliwanag to si Congressman Miro Kimbo Ang sabi ni Congressman Miro Kimbo, pag tinanggal daw po ang travel tax ay ang papasok naman sa gobyerno ay nasa 22 billion pesos. Medyo sabi ko, paano nangyari yun? Paano ba nangyari yun? Ang sinabi niya, kapag ka daw dumami ang bibiyahe, in the form of taxes and others, ay kikita din yung mga airline companies. Ang balik nun sa Pilipinas din. Parang ganun. Para sa madaling salita, yung travel tax nakakahadlang din talaga sa mga kababayan natin na bumiyahe. Ganun. Pero kumbaga parang kanyan kumbatsero parang yung pinag-uusapan ni Angelo at ni Attorney Romulo Macalintal kanina Bakit ba ang mga establishments napakakuripot at pinahihirapan pa ang mga senior citizen, PWD na makakuha ng kanilang na 20% discount, gayong mababawi din naman ito nila. Alam nyo dahilan kung bakit? Sapagkat hindi naman lahat ng establishmento sumusunod sa batas. Ayun, Kaya yung mga sumusunod lang sa batas, yun lang ang hindi manghihinayang na magbigay ng diskwento sapagkat ang diskwento ay tax deductible. So yung masyadong mahigpit sa pagbibigay ng discount sa mga senior citizen, PWDs, yun ang mga pagdudahan nyo na. Pagdudahan mo yun. Hoy! Ganunin mo na kagad, ha? Hindi ka siguro na sumusunod sa batas, ha? Hindi namin kayo tatantanan. Pero dapat talaga ganun Yung bang sobrang higpit. Asa ng ID? Mga ganun, ha? Kailangan ko ba ng ID? Naka-wheelchair nga ako. Ito nga. Hindi! Sa isang banda, yun naman kumbatsero, kaya naman binago na yan Dati kailangan mo pa i-presenta yung senior citizen ID mo. Ngayon, simpleng ID na lang, especially kung kita naman sa physical appearance mo na ikaw ay PWD. Dati may hinahanap pang booklet na kung ano-ano wag na kung ganon. Di baling kung anong ID lang i-presenta for records purposes lang ikaw naman. nga magkwento kung Batchorio bilang isang entrepreneur. Kapag ang isang PWD o senior citizen kakain at nanghingi ng discount, paano mo ba mababawi yun? Yung discount na ibinigay mo na yun sa isang senior citizen? Ang diskwento po na ibinibigay ng establishment sa PWD ay naikakarga bilang expense. Expense ng isang establishmento. Sa madali salita,
lumiliit din yung kanyang binabawasang buwis. So kung magpapile ka na ng tax, magbabayad ka na, yung dapat na ibayad mong tax sa gobyerno, na halimbawa 1,000 pesos, dahil nagbigay ka sa senior citizen ng 200 pesos, 800 na lang ang babayaran mo. Mismo, kumbatsero. But of course, depende sa kwento yan. Yun yung, ganun kasimple yung lang. pagkakakwento ni kumbatsero. So kung ikaw ay establishment, hindi naman ikaw dapat ang sumasagot. Hindi mo sinasagot sagot ng gobyerno yon. Yung diskwento. Ba't ikaw ang pahihirapan ng gobyerno sa pagbibigay ng discount? Katulad ng ibang mga establishment kumbatsero. Halimbawa ako, nagtitinda akong tinapay. Magkano lang ba ang margin namin sa tinapay? Magkano lang ba ang profit margin namin sa pandesal o pandikoko o ano paman? Hindi naman ganun kalakihan. Kung ang sasagot ng diskwento yung establishmento, baka magsara magsasara talaga yung establishmento. Pero saka walang magninegosyo na. Walang magninegosyo. Yung po 20% ay napakalaki po nun at yun po ay dapat na sinisingil sa gobyerno. Gobyerno po ang nagbibigay niyan, hindi establishmento. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Kaya wag niyo nang pahirapan yung mga senior citizen. Wag niyo nang pahirapan yung mga bigyan niyo na yan. Mga PWD at ang totoo nun, kumbatsero. So ang pinakamainam diyan, kapag ayaw ibigay sa inyo, pagdudahan niyo yung establishmento na yan. Pagdudahan mo, dapat pagdudahan ninyo. Totoo 'yon. Kaya nga yung mga sumusunod sa batas, kumbatsero, na mga kung sino pa yung sumusunod sa batas na mga establishmento, sila pa yung napapahirapan ng gobyerno Siguro naman yung iba kaya medyo nag-aalangan diyan sa gusto ko lang bigay yung side ng iba kumbatsero, no. Kapag ka naman ikaw ay sumusunod talaga sa batas, ayan tulad ng 20% discount, may libre pa yung VAT diyan. Ang senior citizen libre din sa VAT. Yung 12% VAT. Kaya all in all, ang total niyan 28%, hindi po 32%. 28% kasi ang 12% naman minus na nung may diskwento. Hindi naman ito total yon sa gross receipt. Anyway, ang binabanggit po natin, yung mga sumusunod naman sa batas ng mga yun ang pinahihirapan ng gobyerno. Halimbawa, nagdeklara ka ng senior citizens expenses mo. Dahil pahihirapan ka naman ng gobyerno. Kasi hindi mo ma-deduct. Yun na nga siguro nagiging dahilan ng iba kung ba't ayaw ayaw ibigay yung discount sa mga senior citizen. Yan din yun yung sinasabi ko kumbatsero. Yun naman ang perspective ng ibang mga sumusunod na pinahihirapan pa ng gobyerno. Dapat ayusin yan. Nako, nanang ko po. Oras po natin. Lakyam, go chap, sihon. 6 na minuto na lang. 7:00 na pala. DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Katunying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Sino kaya kumbatsero tong congressman na dalawang congressman daw sa norte Ano yan, sa tabako ba yan? Tabako. Sa sigarilyo? Oo, na silang mga utak ng mga illegal na sigarilyo. Hanggang ngayon ba blind item pa rin yan? Kaya nga mamaya kausapin niya natin to si Secretary John Vic Remulla kasi meron na naman silang ni-raid kahapon sa At may kinalaman na naman yung dalawang congressman na yun? Malalaman natin kung actually alam ba't sa Pampanga rin yung nakaraan? Oo. Sa Mexico, Pampanga. Alam nyo, unfair sa ako na. Dapat siguro klaruhin natin yan Pag sinabing congressman North Philippines, ano ba yan? Kasi pagka north of Metro Manila, kasama yung Central Luzon Kawawa naman yung mga taga Ilocos Region, taga Cagayan Valley Region. Kung taga Central Luzon pala, north na rin ang tawag sa amin hindi pwede yan. Pangalanan na yan. Pangalanan na yan. May mga
alam mo bang hanggang ngayon may mga politiko pa pala sa atin dito sa ating bansa na napakalapit lang sa Metro Manila na lahat ng negosyo sa kanila dapat dumaan. Oo. Lahat ng negosyo may tara sila. Meron pa palang ganun. Mga tinamaan na magaling na mga politiko talaga. Yung, ba, magpapagawa ka ng, may construction ka ng isang building sa isang lugar, malaki. Lahat ng mga raw materials dapat sa kanya mo bibilin. Oo. May sariling batching plant yun. May hardware ba yan? Meron lahat ng kailangan sa sabi nga nung kausap ko kahapon, Katunying napakamahal pa naman nung presyo nila. Mataas magpresyo, no? Walang iya talaga itong mga So madaling magnegosyo sa kanila, madaling magpagawa sa kanila. Basta materyales sa kanya mo kukunin. At pagka hindi mo kinuha sa kanila materyales, wala permit mo. Ayun, nako. Walang iya talaga ibang mga politiko na napakawawalang iya. Oo. Mabubusit ka kaya minsan sasabihin mo may pag-asa pa ba tong bayan natin sa mga ganitong. Kaya ngayon po meron pong nabanggit tungkol sa dynasty, no? May meron palang proposal. Ang proposal pala sa political dynasty, kahit na hindi kasal ang mga politiko, kahit na magjowa lang sila, dapat masakop ng dynasty. Ganon. Kasi lulusutan tayo ng mga yan Magkaiba apelido lulusutan tayo kung batsero. Pati magjowa, ganon, isasama na. Isasama. Pagka unmarried couples, o kaya unmarried partners, nagsasama naman sila, dapat sakop sila ng anti-dynasty law. Yung ginagawa. Ay, binabati nga pala natin ng congratulations itong mga bagong appoint sa gobyerno ng mga retired generals from PMA Hinirang Class of 1987. Ito pa lang si General Faji. Ay, tinan mo nga naman si General Bong Fajardo ay bagong PAOK deputy. Congratulations. So, deputy siya ni yung dating PNP chief. Si Acorda. Si General Mau Aplasca naman ay Sergeant at Arms ng Commission on Appointments. Congratulations. Hindi ba sa Senado na siya dati? Kaya nga Parang lumiliit na yung mga nagkakaedad at least, na kasi. Sergeant at Arms pa rin. Dapat, ibig sabihin nun, malaki pa rin ang muscle niya sa braso niya. Sergeant at Arms. Yun. At General Ringo Licop ang BOC Deputy Commissioner. Ka-point lang yan. Ka-point lang. Ayan, congratulations sa inyo at sa kanilang celebration. Si Gary V ay kasama. Di na natuto. May picture. Di na natuto. May picture pa. At sabi ni Andy ni mate Andy De Los Reyes, kilala ko kasi yan dalawang congressman na yan. Ganon? Oo, kilala daw niya. Pangalanan mo na yan. Pangalanan mo na yan. Sabi naman ni Marcos Parin Taberna, binabati ko lamang si Mami Elvie Sagmakin, ang aking pinakamamahal na biyanan. Oo ba? Talaga naman. Mami Elvie Sagmakin, happy birthday! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, 7 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit na Ulo ng ating mga pangunahing balita. Pilipinas obligadong makipagtulungan sa ICC. Mga kasabwat na di umano ng dating Pangulong Duterte sa war on drugs, pinayuhang huwag magtago.
CBCP may panawagan sa mga Katoliko magsagawa ng digital media fasting sa mahal na araw. Sandigan Bayan nagpasok ng not guilty plea para kay dating Senador Bong Revilla. Jason na isang vlogger kakasuhan ng NBI sa pekeng medical records ni BBM. PWH inaapura ang pagsasaayo sa Maharlika Highway para sa mahal na araw. At hinihinalang Pogo Hub sa Muntinlupa, ni-raid ng NBI, 8 Chinese arestado. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. O si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. 8 Chinese nationals ang inaresto sa isang scam hub sa Alabang, Muntinlupa. Isang lalaki naman ang nailigtas matapos umanong ikulong sa loob ng 2 linggo sa isang pasilidad na kahawig ng Pogo Style Office. Ayon sa NBI, isinagawa ang operasyon matapos magsumbong ang isang Chinese national na iligal na ikinulong ang kanyang kaibigan. Sinabi ni NBI NCR Director Joel Tovera na nakapagpadala ng distress call at mensahe ang biktima sa complainant na agad na nakarating sa mga otoridad. Pinatatapos na ni DPWH Secretary Vince Dizon sa katapusan ng Marso ang lahat ng roadworks and clearing operations sa kahabaan ng Maharlika Highway. Ayon kay Dizon, dapat masigurong handa ang naturang highway para sa Holy Week Exodus, lalo't maraming mga Pilipino ang uuwi sa kanilang mga lalawigan dahil sa mahabang bakasyon. Mahigpit ang direktiba ng kalihim na tiyaking matatapos ang reblocking, drainage works at pag-aasfalto sa Maharlika Highway. Pagkatapos ng Holy Week ay muli namang itutuloy ang long-term rehabilitation ng tinaguriang longest road network ng bansa na may habang 3,000 kilometro at kumukonekta sa Luzon, Visayas at Mindanao. Inimok ng CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, ang mga Katoliko na limitahan ang paggamit ng gadgets at magsagawa ng digital media fasting bilang paghahanda sa panahon ng Kwaresma na magsisimula bukas, Ash Wednesday. Sa isang pastoral letter, binigyan diin ng CBCP ang tunay na pag-aayuno ay hindi lamang sa pagkain kundi sa pag-iwas din sa labis na pagkonsumo ng digital media upang mapalalim umano ang ugnayan sa Panginoon. Inireklamo ng NBI ng cyber libel ang dating broadcaster at social media personality na si Jason at ang vlogger na si Jeffrey Zelis. Ito'y dahil sa pagpapakalat ng maling medical information tungkol sa Pangulo. Ayon sa NBI, base sa screenshot ng online post at surveillance sa mga YouTube video, gumamit umano ang dalawa ng hindi beripikadong medical reports upang questionin ang kalagayan ng kakayahang mamuno ng Pangulong Bongbong Marcos. Iminungkahi rin ng NBI sa Department of Justice ang pagsasampa ng reklamo laban sa pagsasampa ng kasong cyber libel at paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code na may kinalaman sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Samantala, ipinatawag din ng NBI ang social media personality na si Jack Argota upang humarap sa ahensya kaugnay ng umano'y pagpapakalat ng medical records. Sinabi ni NBI spokesman Palmer Malyari na dapat sana ihaharap si Argota noong Pebrero 13, ngunit humiling ito ng reset sa pamamagitan ng email. Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. Tumanggi si dating Senador Bong Revilla na magpasok ng plea sa kasong malversation na inihain laban sa kanya sa Sandigan Bayan kaugnay sa mahigit 92 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Dahil dito ang Sandigan Bayan na ang naghain ng not guilty plea para sa dating senador. Samantala, nagpasok naman ng plea ang co-accused ni Revilla na si DPWH Bulacan District Accountant Juanito Mendoza kasabay ng arraignment sa kaso nilang malversation. Hinikayat ng Malacanang ang mga co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa war on drugs na huwag magtago, lalo na kung sila ay inosente naman. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi naman kinakailangan magtago kung wala silang kasalanan. Git ni Castro,
dapat humarap na lang at maging matapang ang mga ito sa gagawing proseso. Bukod dito, sinabi ni Castro na obligado ang pamahalaan na ipatupad ang ICC warrant laban sa mga perpetrators ni Duterte. Matatandang pinangalanan ng ICC kamakailan ng ilang personalidad na umano'y bahagi ng isang common plan para i-neutralize ang mga hinalaang kriminal noong panahon ng Duterte administration sa pamamagitan ng karahasan gaya ng pagpatay. Kung kayo magtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done? So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Si Auntie Claire, si Yusek Claire Castro. Mahirap siguro maging tsahin to si Auntie Claire, no? Pagka may ginawa kang hindi maganda, aasbarang ka. Pangunahing balita. Susunod! Dito po! Uy, sino tong magaling na aktres na nakasyabu daw nung gawin ng pelikulang nagbigay sa kanya ng unang Best Actress? History pala ito, history. Nakasyabu nung ginawa yung pelikula na kung saan siya naging Best Actress. Ako, delikado yan. Baka gayahin ng iba na yan. Iba, Kumbatsero, nga. Yan at iba pa sa pagbabalik ng... Pangunahing balita. Uy, teka muna. May nanalo na. Diyan sa Tumana, Marikina, may nanalo na. Meron na, kumbatsero. Tutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Yan sa may Tumana, Marikina. Nandun si Sherwin Alfaro. Sherwin! Go, go, go! Umaga ka, Tonying, ka Jerry, Happy Chinese New Year. At ngayong nga umagang ito, nakilala natin ang isa din sa mga masugid na tagapakinig ng DZRH. Pangalan niyo po, Mami? Carmelita Rivera. Okay, ho ba may ID? Meron. Senior na? Yes. Di halata, Di halata. Wala kayong ID, Meron. Ilang taon na ba si Nanay Carmelita? 10 years old. 68. Kamukha niya si Twinkle, yung kasamahan ni dati. Oh, hindi ba yan yung ginawa ng kanta ni Victor Wood nung araw? You let me love me, Carmelita. Sige nga, kantahin nyo nga yun, Nanay. Let me love me, Carmelita. Yee-hoo! Hanggang doon lang. You love me, Carmelita. Okay. Okay. Bitin. Pero palagi kayo nakikinig sa DZRH. Ano mga paborito yung pinakikinggan sa DZRH? Si Jerry Baha, si Anthony Taberna, tsaka si Eniel Rosa. Ayan, Edniel Ay, Parosa. mga namatay pa, lahat na yun. Naku, pati namatay. Oo. Pati mga namatay pa, no? Sabi nyo kanina, kinikwento nyo kanina. Oh, pati drama, Mr. Romantico. Ayun! Tignan mo naman, Lahat paborito niya sa DZRH. Dahil paborito mo ang DZRH, eto meron kang 1,000 pesos. Thank you very much. Ayun. Kasi kanina, ka Jerry, ka Anthony, yung kwento ni Nanay Carmelita na dala niya yung kanyang radyo, ayan o, pag namimita siya ng mga halamang gulay doon sa kanilang hardin. Oo. Taniman namin, namimitas kami. Ito ba yung hardin niya sa likod? Doon sa, Doña Petra. Doña Petra. Sa may, sa may ilog. Ako, DCRH din, maririnig niya ako. Aba, ano hong mga tanim niyo doon? Ano mga tanim niyo doon? Mustasa, sitaw, Ay, galing ano. mustasa, upo, Oo. Sa inyo yun? Bahay kubo. Sa inyo yung lupa doon? taniman po. Opo, taniman. O nakikitanim lang din yung asawa niyo doon? Hindi po, matagal na po sa amin yun. Sa inyo talaga yun? Rights lang. Opo. Rights lang. Ay, kainam naman. Di, malapit sa ilog. Opo. Kaya, Liit pa lang yung mga anak ko. malapit sa ilog. Gulay na.
puro gulay na yung Oo. aming hanap buhay. Hindi, nadadaanan ko yan, kumbachero. Yun, pagka malapit sa ilog talaga, maganda ang tubo ng halaman. Oo, may pandilig eh. Oo, may pandilig. Opo, may pandilig kami, galing ng ilog. Ayan, ayos. Kaya pala maganda kutis nyo, makain kayo lagi ng gulay. Oo, at Opo, puro gulay. ayan, pampahaba ng buhay. At yan, tinan nyo, ang ganda ng buhok ninyo ah. Natural color ho ba yan? Hindi po. Pinakulayan niya kulay brunette. Brunette. Hindi lang to, yung tira ng hipag ko. Nilagay sa aking ulo. Ayun, maraming salamat po, nanay. Thank you. Thank you po. Salamat. Thank you po, thank you. Simula noon hanggang ngayon, DCRH pa rin po kami. Ay, nako. Yehey! Maraming salamat. At hindi lang yan, kailangan makuha niyo ating word of the day para makuha niyo yung ating medium component. Health dialogue. Yahon! Pwede na yun. Pwede na Ang yun. hirap naman kasi. Ang hirap na mga iniisip to si Jeric na mga Si word of the Jerry day. kasi dapat isa lang. Oo. Healthy dialogue. Healthy Ayan, dialogue. Humingi tuloy si nanay ng Help! health. Sabi niya, help! Health. Dahil nakuha niyo yung ating word of the day, nakuha niyo rin ang ating medium component. At sa atin ng Astron Appliances, alagang Astron, alagang maaasahan, available sa inyong mga suking appliance store nationwide. At hindi lang yan, dahil Chinese New Year, meron kayong ihahanda. Ito ang ating Chinese New Year Medianoche basket tapos sa Medianoche. Kaya iluluto nyo na yan hanggang mamaya na lang po yan pwedeng iluto. Ha? At hindi lang yan, meron ka pang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Kaya naman, kahit gano'ng karaming labahan nyo, ubus yan. Sir Baha. Thank you po, Jerry. Maraming salamat po. Salamat po. Okay. Ingat po. Taberna, thank you very much. Thank Sana you. po ay gabayan po kayo ni Lloyd. Salamat po sa inyo, Nanay Carmelita. At hindi lang yan, Atong ka, Jerry, may isa pa rito na sumugod na nakikipagkwentuhan. Talagang ibinibigyan niya na palagi siya nakanonood sa DZRH. Pangalan niyo? Maria Erna Toledo. Ano bahay niyo? Doon po sa Farmers One. Pero palagi kayo nakatune in sa DZRH. Opo, tuwing umaga. Sino pa rito sa DZRH sa announcer? Angelo Pelmones, Antonio Taberna, Jerry Baha, at Deo Macalma. Nakatutok, Yun, nakatutok. Eto, meron din kayong additional 1,000. Aba naman, napakaswerte. Ito yung mga Napaka-generous sa araw na ito ni Sherwin ha. Dahil ba yan sa birthday ni Mother, ni Malu Cabral? Malu, oo, dahil birthday ni Malu Cabral ngayong araw. Batin nyo nga po, happy birthday, Malu Cabral. Happy birthday, Malu Cabral. Ayan. Aba, yung katabi. Ano pong mensahe nyo kay Malu Cabral? Happy birthday. Ayun. Ay, Happy may birthday. habang buhay at may birthday. Kayo po, bilang isa sa mga malapit na kaibigan ni Malu Cabral, ano po masasabi nyo? Happy birthday, Malu Cabral. Please. Be quiet. Ano raw? Please be Be quiet. quiet. Ito naman ang bunsong anak ni Malu Cabral. Ano masasabi mo sa nanay mo? Hello po, good morning po. Happy birthday po. At sana po maging malakas lagi ang katawan natin at habang buhay tayong makakatulong sa kapwa. Yun. Tingnan mo na yan Yan, ha. Ate Malu. Yan ang mga nagmamahal sa'yo ng mga taga-barangay Tumana. Happy birthday, Malu Cabral! Yay! Chinese New Year! Mubarak Ramadan! Oo nga pala, Ramadan na. A blessed Ash Wednesday. Ayan, kunumpleto na lahat na. Kaya naman, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa katumutok sa DZRH, baka kayo na susunod nating winner sa DZRH Malakash Promo. Aris number 6, Sugarine Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino! Thank you! Thank you! Oras po natin. Laktyam. Ano ba Chityam. ngayon? Chityam na pala. Chityam, Diap, Dr. Luis Go. Ay, Ayan, si Dr. Dr. Luis Go. Luis Go. Happy Chinese New Year. Oy, Dr. Luis ko, wala pa rin pirma mo ha. May kailangan pang pirmahan. Yung pirma mo na lang ang kulang. Kaya pala wala pa. Oo, Chityam, Diap, Dihon. 7:22 ng umaga. Babalik po kami. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Pag-bills ang usapan, parang walang katapusan yan. Ang hirap pa, yung iba-iba babayaran mo, iba-iba pupuntahan mo, iba-iba pa ang due date, kung saan-saan ka talaga
mapapadpad. Minita natin, kumbatsero, sayang ang oras, sayang ang pamasahe, pero ngayon, hindi na kailangan yan. Meralco, current or overdue, pati PLDT, Signal, SSS, PhilHealth Pag-ibig, lahat yan nasa bayad centers, bayad agents, at bayad partners na malapit sa inyo. Kainam naman pala, isang lakad lang, bayad na lahat. Aha, abay tipid na sa pamasahe, tipid pa sa oras. Yan ang praktikal. Yan ang diretso serbisyong hindi ka na paikot-ikutin. Aba, oo. At kung bayad ang pag-uusapan, yan yung dating bayad center. 28 years na nating kaagapay ng mga Pilipino sa mga bayarin. Kaya basta bills payment, piliin mo ang tatak na matagal na. Tatak Bayad. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2x2. At masamang tao lang din daw ang takot. Sa kakausapin natin ngayon, DILG Secretary John Vic Remulla. Secretary John Vic, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang morning, Katunying. Magandang morning, Ka Jerry. Magandang morning sa lahat. Palagay ko, takot na sa inyo yung bina-blind item nyo na dalawang congressman. Si John Vic. Sino ba talaga yan? Malay nyo na sila yun. Di ba blind item naman yun? Pwede po bang, kung ayaw nyo talagang pangalanan pa, Secretary John Vic, maliban kung papangalanan nyo na ngayong umaga, nababanggit kasi congressmen from the north. Ano ba yun? North as in Ilocos Region, Cagayan Valley Region, o kasama sa pagpipilian namin ng Central Luzon? Central Luzon kasama doon. Kasama ang Central Luzon. Kasama Central Luzon. Ayun. Kinakabahan tuloy yung mga Ilocano eh. Kami taga Cavite, tingin namin ng lagpas Bulacan, North na eh. Kaya pala. So hindi kasama ang Bulacan? So hindi taga Bulacan yan? Hindi, kasama nga daw yung Central Luzon. Basta lagpas sa Metro Manila, North na yan. North na, O sige, medyo paliitin pa natin. Taga Pampanga ba ito? Kasi dalawang magkasunod na Pampanga yung raid eh. Oo. Huwag na natin dalhin doon. O katabi lang ng Pampanga. Basta malapit lang. Ito, may binigay pa kayong clue eh. Naghihingi ng meeting sa inyo, nagre-request na ng meeting. So alam na niyang siya yun. Mukha, kasi nag-request ng meeting eh. So, di ba? Parang kumbaga tayo, humingi tayo sa patawad sa asawa, hindi pa tayo nahuhuli. He felt alluded to. Teka muna, pagbibigyan nyo ba yung meeting na yan, Sec John Vic? Wala naman pag-uusapan eh. Kasi wala pa naman akong, hindi pa lumalabas yung mga AMLA report, hindi pa lumalabas yung mga corporate papers report, hindi pa lumalabas yung mga witnesses. Para may mga witnesses na, pero hindi pa conclusive eh. So, wala pa kami pag-uusapan, di ba? Oo. Gaano po ba kalawak itong operasyon na to? Kahapon lang, meron kayong pinuntahan dyan sa San Fernando po yun, ano? Opo. So far, ang na-uncover namin, isa pong factory pang blending, yung pang crushing, kasi mga dahon yan, tuyo, di ba? Opo. Tutuyuin muna, dudurugin, lalagyan ng flavoring. Yung mga menthol, kung ano man ng mga chemical nilalagay nila. Isang factory yun sa Pampanga, sa San Simon. 3 factory sa Mexico na tagdadalawang makina kada factory. May kasama sa dalawang makina yun, yung packing machine, sealing machine, rolling machine. Kasama yan. Kada makina, ginagawa niya 150 million pesos a day. Grabe. Amount pala, amount. Amount. Kala ko a day eh. So, kada yung 6 na makina na na-discover namin ay gumagawa ng 600 million pesos a month worth of cigarettes. Ganun. Doon pa lang yun. Isang kompa lang yun ha? Isang planta pa lang yun ha? Kung bibilangin mo yung 600, ako yung bibilagin mo yung 600,006 na yun times 60 pesos in excise taxes. Mga 3.6 billion pesos a year ang nawawala sa Pilipinas.
Oo. Pero Doon pa lang sa kanila yun, sa isang factory pa lang yun, sa isang lugar pa lang. saan ho nila kinukuha yung mga Raw mats, mats. Secretary? Parang imported siya eh. Parang smuggled siya through high seas. Dinadala dito sa mga private ports. Dumadaan sa BOC. Kami na-detect doon. So sa mga private ports yun dinadala. Tapos doon siya binibend. China din ba yan, yung tabako, yung dahon? Hindi po namin alam. Nasa DNA test pa ng National Tobacco Administration. Pero yung operators ng makina, mga Chinese. Pero yung may brand ba silang dinadala o kinokopya? Meron po eh. May Mighty. Di ba wala na yung Mighty? Nasa JTI na ba yan? Nasa Japan JTI, Tobacco. oo nga pala. JTI na siya. So fake yung Mighty ginagawa nila. Meron Playboy. Playboy. Playboy po. Mukha ni Jerry Bahayata. Talaga? So kinokopya nila yung mga popular brands. Opo, mga Chinese brand. Two Moon, Libando, parang anim na brand yun eh. Minamanufacture nila. Wala pong registered dito sa NTA. So kung bali sa Pampanga, meron kayong nakita sa San Simon, sa Mexico, tapos yung kahapon San Fernando, meron pa bang iba sa Pampanga na parang tapos na kami sa Pampanga. Tapos yung na. Ibang mga karating na probinsya naman sunod. Naku, kinakabahan tuloy yung mga taga Cabiao. Pupunta na kayo doon eh. Ang lapit-lapit na ng San Simon doon sa papunta na ng Nueva Ecija yun eh. Meron din ba sa Nueva Ecija, Sec John Wick? Dito meron kaming suspecha na meron doon. Ang nangyari kasi dito, nung nahuli namin sila noong January 29, yung 4 na factory na yun, sabay-sabay nagsara. Nagkabuhan na lahat ng tao nila. Hindi namin record sa mga ng mga logbook nila eh. Bigla na lang nagsara talaga takbo. Iniwan lahat ng gamit doon. Yung isa nga, kawawa, iniwan yung mga Pilipino eh. Walang sweldo. Ayun ang problema. So ang operator po ng makina, mga Chinese nationals, no? Opo, mga Chinese national po. Opo. Okay, ang napapansin po natin, ngayon, meron pong nagbebenta sa Central Luzon, meron sa Northern Luzon, pero nung isang araw, may narinig ako, nire-report ni PNP Chief Nartates, meron din sa Mindanao, sa Visayas. Opo, meron din. Hanggang Cavite, parang 50 pinasama namin tindahan. Oo. Nahuli namin eh. Kasi naman, kung bibili ka ng JTI na tobacco, Philip Morris, isang pack 160, di ba? Sa kanila, 60 lang. Talagang tatangkilikin mo eh. Lalo na yung mahilig talagang manigarilyo. Opo. Nakukunin nila. Pero ngayon, ang latest reports, parang nagtatago na lahat kasi pinapadlock namin yung tindahan na nahuli namin eh. Yung mga distributor na natatakot na rin na mahuli sila. Kasi non-bailable. Yung pong may natuntun kayo kahapon para mga stamp doon, mga stamp ng BIR? Opo, puro fake stamp. Binerify ko na BIR na fake stamp siya. Wala. Ganun ka sophisticated ang operation sila. Opo. Kompleto. Ano ho ang papel nung mga congressman na binabanggit natin? Yung 2 congressman na to? Ang lumalabas sa kanila ang logistics at saka ang protection racket. Sila may hawak ng mga kung sino man mag-i-inspect sa kanila. Siyempre, sa team ko, wala namang pwedeng bayaran dyan. Wala kaming pakialam. Diba? Pinapasok talaga namin lahat. Binanggit nyo na ba yan sa Pangulo, Secretary? Yung 2 congressman na yan? May full report yun na. Alam ko sino. May, anong reaksyon ng Pangulo nung banggitin niyo yun? Hindi niya akalain na ganun kalaki. Yung binigay ko sa kanya yung breakdown, nagtataka siya kung bakit. Ito pa yung surprising surprising dyan. Diba January 29, tigil kami. Ni-raid namin lahat. Diba? Tama ba January? Tama, January 29. Tapos, pagkatapos ni-raid namin yung mga tindahan. 200 tindahan ni-raid namin.
Simula January 29 hanggang ngayon, week-on-week average, ang report ng Philip Morris sa ng Japan Tobacco, nag-increase ang sales sila by 24%. Ganun katindi. Oo. So ganun din ganun kalaki ang nawawala, damage sa mga totoong yung mga legit na mga negosyante o investor. At yung taxes na nawawala sa gobyerno. Opo, ganun kalaki po yun. Kaya nakagulat ako, kahit ako nagulat eh. Pero Ganun yung kalaking impact. Pero yung pangalan ng dalawang congressman, ulitin ko, binanggit nyo na kay presidente? Opo, alam niyo na pa kung sino. Okay. Ito kapartido ba to? Baka madulas din kayo eh. Mahuhuli rin namin kayo. Teka muna, sigarilyo ito, Sek, pero sa vape, mukhang marami ring nakakalusot sa mga illegal na vape dito sa atin eh. Opo, iba pang operations 'yon. Dito po na kami nag-concentrate sa sigarilyo. Illegal tobacco. Kasi ito talaga nakakasakit. Diretso 'yan eh, yung kita ng pamahalaan. Saka alam niyo ba ang mga nagtitinda, ako kasi sa Nueva Ecija, pamilyar ako diyan sa mga illegal na sigarilyo na 'yan. Ang mga nagtitinda at tumatangkilik mga minors. Tama po 'yan. Kasi mura eh. Oo. Napakamura. 60 pesos isang kaha. Eh paano hindi ka tatangkilikin 'yan? Oo. Opo. Ang laking diferensya. Kaya kailangan gawin talaga 'to eh. Na nasasakalang bansa natin sa ginagawa nila eh. Alam niyo po, Secretary, hindi naman dahil sa kausap namin kayo. Kung hindi kayo barako, palagay ko, binuli din kayo nitong mga... Kasi may ideya na ako kung sino sila, ayaw nyo lang sabihin eh. Hindi naman sa barako, mayaman lang. Hindi, may nag-attempt ba sila na kayo ay, Sek, ayusin na lang natin to. Eto sa iyo. Meron ka dito. May mga parinig. Yung parinig din ako hindi ko sabi ko huwag na pag-usapan. Hindi ko na pinaparating sa usapan pa. Yung isa kasi lahat yan dahil susubukan nila maghahanap ng padrino yan. Lahat naman na malapit sa akin, alam nila na napakahigpit ko sa ganyan. Hindi nila yung subukan ngayon. Hindi talaga ako papayan. Pero sa parte po ng customs, di ba, yung raw materials ikanyo, yung dahon mismo, yung tabako mismo, ay dumadaan din sa ating mga ports. Ano ba ang paliwanag ni Commissioner dyan? Sa tingin nila, kasi yung tingin namin yung mga containers na kung saan sila dumating, yung mga yung mga containers na yun, 2022 pa dumating sa Pilipinas. Tagal na pala, ano? So, ibig sabihin, lumabas yan ng Pilipinas, at pinasok ulit mula illegal entry. Kasi malaki shoreline natin marami tayong mga private ports. Yes. Doon sila pinapasok. Hindi sila pumasok sa BOC. Sa lahat ng halos 6 na pong container na binuksan namin, wala po nang dumaan sa MICT. Secretary, maiba lang kami, no? Magsusumbong na rin po kami sa inyo. May mga report po sa amin, mga mayor, mga congressman, na laman na naman ng mga kasino. Ano bang, yung congressman siguro, baka wala pa kayong magawa doon dahil sa policy, hindi nyo sakop yan. Pero yung mga mayor po, ano bang pwedeng gawin sa mga iyan? Papadala ko sa inyo ibang video. Ang weakness kasi ng sistema natin, wala tayong national ID. Dati ko pang binabat yan. Kasi yung national ID, hindi mo ma-fake yan eh. May dry seal siya, iba-ibang security features. Ngayon kasi kahit sino pwede kumuha ng fake ID, fake lisensya, katulad nila Bryce Hernandez, diba, nila Alcantara, iba-ibang lisensya pinapakita nila. Hindi foolproof ang sistema natin eh. So kung magkaroon tayo ng national ID, hindi na makakapasok yung mga yan sa mga kasino. Pero yung may mga specific reports, halimbawa po, kami naman dito ni Combachero, may mga natatanggap din kami, mga video pa identified po yung mayor. Ano ba ang pwede nyo bang parang motu proprio mag-investigate kayo dyan? Opo, pwede po. Padali lang sa akin yung video po. Ako bahala. Ako ang nagawa ng investigation. Oo, kasi... Ako lalo matutuwa mga congressman sa akin. Tama po. Anyway, Secretary, one last na lang. Ito pong
ito pong report na mayroon ng warrant of arrest kay Senator Bato, sabi nyo hindi nyo pa nakikita. Pero ngayon, nadagdagan na naman ng impormasyon ng ICC, may binanggit pang ibang mga pangalan. Ano po ba ang instruction sa inyo ng Presidente insofar as this new ICC report is concerned? Ang lumalabas kasi, they were named co-conspirators. Apo. Pero wala pa silang ini-issue na warrant of arrest. Mm. So, ihintayin natin kung anong form ng warrant, anong wording ng warrant, saan nila idadaan, anong state. Hindi natin pa alam eh. So, we will keep the 8 co-accused at bay. Kung ano sila. Pero, ihintayin na lang natin kung ano yung palabas ng ICC. Pero as of now, wala talaga. One step closer yung sinabi nilang may na co-accused, co-conspirator. Pero wala pa silang sabi na to be indicted. Yung pong ginawa sa dating Pangulong Duterte noon, hindi na dinala sa local court. Ayan, ito po ba ay magkakaroon ng, sabihin nating pag-modify ng diskarte? Kung sakali man, assuming na lumabas yung arrest warrant, dadaan ba ito sa mga local courts? Depende yan sa anong form eh. Kasi may Interpol, mayroong ICC. Yung dati, kasi may bagong rules ng Supreme Court eh. So, hintayin natin yung anong form lumabas. Tapos saka tayo mag-decision kung anong gagawin natin. Secretary John Vic, maraming salamat po. Kahit Thank you, na Sec. walang pasok, ay tinanggap niyo ang tawag namin. Thank you. Mabuhay po kayo. Of course. Mabuhay pa. Salamat po. Salamat po. Secretary John Vic Remulla. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Ay baka dapat na kayo magpalit ng bubong ng bahay habang taga-raw pa ha. Aha, buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pa. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa, Mag-Cherry Loom pre-painted ka na! 747 na! This time check. Uy, nako. Papalitan daw yung NBI director. Mother? Bilis naman. Bago lang yan, di ba? Yung acting NBI director, papalitan. At alam mo ba kung sino ipapalit? Oo. Sila kay kagagaling lang yata doon sa araw Kahapon? Nako. Papalitan na pala yun. Nako. Kukwento namin sa inyo ni Kumbachero bukas. Samantala. Meron palang sunog pala. Sunog sa Baysa. Sa Baysa, Quezon City. At meron daw pong nasugatang maidar. Senior citizen. RH5 Val Gonzales. Coming Val! Jerry at Anthony unconscious nang dalhin sa pinakamalapit na pagamutan ang isang 60 anyos na lalaki matapos na matrap pumakulong sa nasusunog nilang bahay sa El Pascual Street, Baysat, Quezon City, alas 5 kaninang madaling araw. Ayon kay Fire Officer 1 Christian Gaite ng Bureau of Fire, Baysat Substation, 3 palapag ng bahay ang nasunog. Nagsimula aniya ang sunog sa 2 palapag ng nabanggit na struktura batay sa inisyal na report ng BFP. Natutulog pa ang mga nakatira sa nabanggit na bahay lang sumiklab ang apoy. Agad namang naapula ang sunog matapos ang 40 minuto. Inaalam pa sa ngayon ang sanhi ng sunog habang wala namang nadamay na iba pang kabahayan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Val, naubos kong mag-isa yung munggo Napadako kami sa eastern part ng Metro Manila at inuubos yung kalahating araw namin. Akala ko taga-India ka eh. Ini-Indian mo ako eh. Hindi ganun. Okay lang, biro lang, Val. Next time ulit. Hindi pa naman ako nagkakagout eh. Hindi pa ako nagkakagout. Maraming salamat sa Katunying. Happy birthday, Val. Happy birthday, Val G. Samantala po naman, Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2
por 2 sa Narinig pala sa atin DZRH. si Governor Oye Umali. Governor. Nueva Ecija. Oo, magandang morning. Kilala ba ni Governor Oyi ang dalawang congressman na yon? Kaya nga siguro nakikinig inaabang ang mabuti kung sino yung congressman na protector na protector na kumbatsyer parang protector tapos ano pa yung pinakapapel protector tapos siya pa ang distributor logistics ng illegal na sigarilyo. Sus Mariano Kaido. Wag ka na magalit. Sa'yo na ito. Number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Ang hirap pa inumin ni Bunso pag mapait ang gamot sa lagnat. Buti? Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Parami ng kabilis ng oras. Kumbatsero ang interesado na tumulong sa Department of Education sa paggawa nitong mga classrooms na ito. Talagang sobrang nakita siguro nila yung passion ngayon at saka sincerity ni Secretary Sani Angara na maitaguyod. Katakot-takot naman kasi yung backlog talaga ng mga classrooms. At maganda pong direksyon, innovation, yung rentahan muna. Oo nga. Yung re-rentahan ko habang wala. Baka meron kayong mga eskwelahang nagsara. Okay. Ang daming private schools na nagsara kung batsero. Parenta nyo muna yan, Huwag masyadong malaki dahil DepEd naman ang magre-renta. Huwag masyadong mataas ang lease. At least merong income yung nakabakante ninyong hindi nagagamit. Especially nga po yung mga private schools na nagsipagsara mula po noong pandemic. Meron akong tinitingnan kahapon na Secretary Sani Angara, meron dito sa may bandang Araneta Avenue. Relatively bago pa yung eskwela. Nagsara nung pandemic. Hanggang ngayon ay walang gumagamit. Tama ba yun? Dean Jaime Ibanez na nagbe-birthday din pala ngayon. Dean Jaime Ibanez, happy birthday! Happy birthday! At sabi naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, wag daw ho kayo mag-alala, sulit daw yung maliit na Intel Fund na ibinigay sa Customs. At takot-takot na daw ang mga smuggled goods na nasamsam mula January hanggang December 2025. At ngayon nga, itong mga panahong ito ay ang dami na rin daw pong mga operations na nagtatagum. Halimbawa, yun daw pong mahigit 400 billion pesos na halaga ng mga nasabat na produkto, agricultural products, sigarilyo at iba pang smuggled goods. Yan ay bunga ng pinagsama-samang pagkilos at napapakinabangan din dyan ang Intel Fund. Kaya sabi niya, kahit maliit, sulit ang Intel Fund. Saan ka pa? Hindi katulad ng iba, ang laki-laki. Hindi sulit, nakupit. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang oras ay hatid sa inyo ng Esketamine Care Center ng Makati Med. Champion Detergent, tapat po sa inyo. RH! Champion Detergent, tapat po sa inyo. RH! Ang balitang yan ay hatid sa inyo